Napangisi at nanlaki ang mga mata ko sa offer ni Ethan sa akin. Pwede ngang makisit-in ako sa klase niya, tutal ay kilala naman ako ng ibang teacher sa university. Okay then, sama ako. Nakakabagot naman dito sa bahay kung tutuusin, sagot ko. Pinigilan ko talaga ang sarili kong hindi ma-excite noong sinasabi ko iyon sa kanya. Noong nakaraan kasi ay nagsabi rin siya sa akin, kung gusto ko bang sumama sa university, tapos nang makita niyang excited ako, ay hindi niya na lang ako sinama. Naiinis lang ako pag naaalala ko. Kakasabi mo lang na isasama mo ko, tapos sasabihin mong hindi na lang. Stop fooling around. Excited pa naman ako. Naiinis na reklamo ko kay Ethan. That's the point, love. You are too excited. Hindi ba nga ang sabi ng doktor you should not stress yourself, and not to excite you too much, kaya, rito ka na lang sa bahay. I've changed my mind. Napairap ako, overprotective Ethan Murphy. Wala na naman akong gagawin dito sa bahay ngayong day off ko. Hindi ko na lang siya pinansin, hanggang sa makaalis na siya. Siya naman ay hinalikan lang ang noo ko. At nagpaalam na aalis na. Kaya ngayon, I tried hard to hide my excitement from him, para isama niya ako. Lumaki ang ngiti ko. Okay then, let's take a shower now, sambit ni Ethan at tumayo na sa couch. Tumango ako sa kanya, at ipinagpatuloy ang aking pagkain. Nagulat ako nang nasa harap ko na siya, at hawak niya na ang kamay ko. Akala ko ba maliligaw ka na? Tanong ko, did I say I? I said, let's take a shower, sarcastic na sagot ni Ethan. Kumunat ang noo ko at iniisip kung ano ba ang ibig sabihin ni Ethan. Ibig sabihin gusto mong sabay tayo maligo. Tumango siya at nanlaki naman ang mga mata ko. Alam mo namang kapag magkasama tayo sa bathroom natatagalan tayo, di ba? Baka malate ka, katwiran ko. He chuckled. Of course not. I promise, we'll only take a shower together, no more and no less. I sighed. Wala naman akong magagawa, kapag hindi ako pumayag, ay pipilitin niya lang ako hanggang sa mapapayag niya ako. E di matatagalan pa kami kung ganun ang mangyayari. Pagkatapos naming makapagbihis, ay umalis na agad kami, dahil late na si Ethan at kasalanan ko iyon. Natawa ako nang maalala ang nangyari kanina, ang sinasabi niya kasing mabilis na shower kasama ako, ay inabot ng 1 oras, 7 o'clock na kami natapos, at alas 8 ang pasok ni Ethan. Mabilis lang kaming nakarating sa Burlington dahil walang traffic. Late na ng 5 minutes si Ethan, ngunit chill lang siya habang ako ay nagmamadali na. Ethan, bilasan mo kaya. Late ka na. Siguradong hinihintay ka na ng mga estudyante mo, sermon ko sa kanya. He chuckled, only. It's fine, love. Sanay na yung mga estudyante ko na nalilate ako, don't stress yourself. Kumunat ang noo ko. What? Kung ganun saan siya pumupunta at bakit palagi siyang late? They know why I'm always late though, sambit ni Ethan. Napailing na lang ako at hinela na siya papasok sa gate ng Burlington. Binati ko ang guard na naroon, at binati niya rin naman kami pabalik. Ang huling punta ko pa rito ay noong Foundation Day, at may laro sila Ethan, ngayon na lang ako nakabalik ulit. Wala namang nagbago, ang pinagkaiba nga lang, buntis na ako ngayon. Naglalakad kami sa hallway dito sa building, kung saan narito ang klase ni Ethan. Huminto kami sa isang room na may number 305. Ito na ata ang klase ni Ethan. Sinilip ko ang mga estudyante sa loob. Hindi sila lalagpas sa 40 pero may ingay sila. Natawa ako, ganito rin kami dati sa klase ni Ethan tuwing wala pa siya sa loob ng room. Pero pag nakita na siya ng isang kaklase namin, ay sisigaw siya ng, Sir. At ayon, parang may dumaang anghel at sobrang tahimik na namin. I wonder kung ganun din sila. Ito na yung room na tinuturuan mo. Tanong ko sa kanya. Tumango siya at, You can enter at the back. They won't notice you. They're busy. Napansin ko nga. I giggled. Pasimple akong pumasok sa loob ng room, nang walang nakakapansin sa akin. Hindi naman naging mahirap, dahil may kanya-kanya naman silang ginagawa. Napangiti ako nang may sumigaw. Sir Guapo is coming. Natawa ako ngunit mahina lang, wala pa rin namang nakakapansin sa akin. Tumahimik na sila at kahit isa sa kanila ay walang lumilingon. Parang sobrang tahimik talaga nila simula pa lang kanina,
pero alam na namin ni Ethan ang totoo. Natawa ako sa sinabi ng lookout nila. May tawag pala sila kay Ethan. Sir Guapo raw. I laughed. Bago pa man makapasok si Ethan, ay nakatayo na sila sa kinauupuan nila. Nandito ako sa pinakalikod, kaya hindi na ako tumayo, hindi rin naman ako estudyante rito. Wala ring makakakita sa akin, dahil ako lang ang mag-isang nakaupo sa pinakalikod. Unless may lumingon dito banda sa kinauupuan ko, makikita talaga nila ako. Good energy, Mr. Murphy. Energetic na bati nila sa asawa ko. Good energy. Saan nanggaling iyon? Ganon na pala yung gustong greeting ni Ethan. Sa amin kasi dati ay good morning lang o kaya ay good afternoon. Good energy, class. You may sit down, sambit ni Sean. Tahimik naman na umupo ang mga estudyante ni Ethan.at mabilis na kumuha ng kung ano sa bag nila. Kumunot ang noo ko, sabay-sabay silang dumiretso sa bag nila, at may kinuhang papel. Mukhang alam na nila ang routine nila kay Ethan. Napansin ko rin na kahit ang mga lalaki, ay ganun ang ginawa at sobrang tahimik nila, walang lalaki o babae man na hindi sumusunod kay Ethan. Siguro ay sobrang intimidating talaga ang aura niya. Nagsimula naman na si Ethan mag-attendance. Atienza. Present. Avelino. Present. May tumayong lalaki mula sa kinauupuan niya, at pumunta sa pinakalikod kung saan ang basurahan. Bale ang pwesto ko, ay nasa kabilang dulo ng classroom, at ang trash can naman ay nasa kabilang dulo rin. Borja. Sinundan ko ng tingin ang lalaki, at titignan kong lilingon siya rito, at lumingon nga siya. Napahinto pa siya sa pagtatapon ng basura, at tumitig pa sa akin habang nakakunot ang noo. Sinubukan kong ngumiti sa kanya. Is Borja absent? Tanong ni Ethan. Borja, tawag ka ni Sir. Lumingon ang lalaking nakatitig sa akin kanina sa tumawag sa kanya, at saka siya nagsalita. Ah, present sir, sambit niya at napakamot ng ulo. Natawa ako, siya pala iyon pero parang wala siyang narinig. I wrote absent in your name, si Ethan. Next time, pay attention when I am doing your attendance. Yes sir. Sorry po, na-distract kasi ako sa bagong estudyante, sagot niya naman kay Ethan at tumingin ulit sa akin. Ha, bagong estudyante. Nagsimula ng magbulong-bulungan ang mga estudyante ni Ethan, at napalingon na rin sa akin. Sinubukan kong ngumiti sa kanila, ngunit ni isa sa kanila ay walang ngumiti pabalik. Nakatunganga lang sila sa akin. Bakit naman kaya? Hindi yan bagong estudyante, asawa yan ni Sir, confident na sinabi ito ng babaeng estudyante ni Ethan. Mukhang 19 pa lang ang edad niya. Natahimik sila at tinitigan na ako ng mabuti. Yumuko na lang ako dahil hindi ko kinakaya ang mga tingin nila sa akin. Sure ka bang asawa ni Sir yan? Parang iba yung itsura. Oo nga, girl. Parang hindi siya yun. Parang hawig lang. Siya talaga yan. Siya kaya palagi subject ni Sir sa IG niya. Napatunghay ako nang marinig ko iyon sa estudyante ni Ethan, IG. Parang hindi ko yun alam ah. Enough of that. Napatahimik ang klase ni Ethan nang magsalita siya. Mukhang nasayang ko ata ang 10 minuto ng klase nila. Meet my wife, Alea Murphy. You can call her ate or whatever you want to call her. And please treat her with respect, ngumiti si Ethan sa kanila. Nagsimula na naman silang magingay. Natawa na lamang ako. Don't mind me here, makikinig lang ako rito, nagsalita na ako. Tumingin na naman sila sa akin, pero tahimik na sila. Let's continue the attendance for today. Nakikinig lang ako sa mga apelyido na tinatawag ni Ethan. Yung mga babaeng malapit naman sa kinauupuan ko, ay sinubukan akong kausapin. Ma'am Alea, ang ganda niyo po. Sambit ng isa, ngumiti ako at nagpasalamat. Totoo po bang student din kayo ni Sir Murphy noon? Tanong naman ng isa pa. Tumungo ako. Mahina lang ang mga boses nila, dahil masisita sila ni Ethan pag nakita niyang hindi nakikinig ang mga ito, o narinig niyang may nagsasalita. Kilala ko na siya, ayaw niya sa maingay. Ang swerte niyo po Ma'am Alea. The two girls giggled. Totoo rin po bang kayo ang may crush kay Sir Murphy? Tumungo na naman ako. Saan kaya nila ito nalaman? Sobrang sikat ba namin ni Ethan dati, at sobrang patok ang love story namin kaya alam nila. Ano po palang trabaho niyo Ma'am Alea? Professor din po ba kayo? Bakit kaya ang dami nilang tanong?
Gayunpaman, sinagot ko pa rin ang tanong nung babae. Hindi ako teacher o professor. Doktor ako sa Philippine General Hospital. Nanlaki ang mga mata nila, at mahinang napapalakpak. Ang galing. Hindi po ba bata pa kayo? Pero doktor na kayo kaagad. Panipik. Ngumiti lamang ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa compliment niya. Alam niyo po ba, halos lahat ng mga estudyante rito, ay naniniwalang inagaw niyo si Sir Murphy kay Ma'am Clara, pero mas alam po namin yung totoo, dahil lagi ka pong kinukwento ni Sir sa amin. Kapag nail late siya, alam na agad namin yung dahilan, sinabi niya rin po sa amin na magkakababy na kayo after almost 5 years, kaya siya madalas na nail late dahil gusto niya lagi kanyang binabantayan, nakangising sambit ng estudyante ni Ethan. Napangiti ako ngunit may halong kaba at lungkot sa nararamdaman ko. Ganun pala ang paniniwala nila sa nangyari sa amin nila Clara at Ethan noon. Hindi ko alam. Nilingan ko si Ethan na kasalukuyang naga-attendance pa rin. Sa ilang minutong pakikipag-usap ko sa mga estudyante ni Ethan, ay marami na agad akong nalaman. Ang akala ko dati ay hindi niya ako kinukwento kahit kanino, pero ngayon, alam ko na. Mali pala ang hinala ko. Napailing ako at napangiti. Mahal na mahal ka po ni Sir Murphy, nakikita po namin yun sa mga mata niya sa tuwing kinukwento ka niya, at binabanggit ang pangalan mo. Sasagot pa sana ako pero nagsalita na si Ethan. Okay, let's have a review quiz for today. The topic is all about yesterday's lesson. Get 1/4 sheet of paper, sambit niya. Tumayo siya at tumingin sa akin, at saka ako nginitian. Miss Sanchez and Miss Chavez, please stop embarrassing me in front of my wife. I know what you two were telling her. Akala ko ay galit si Ethan, ngunit hindi naman dahil nakangiti siya, siguro ay gusto niya lang mag-joke. Yes po sir, sorry po. Sorry po, sir. Sanchez at Chavez pala ang apelyido ng dalawang babaeng nagkukwento sa akin. Natawa ako, siguro ay naririnig na ni Ethan ang kadaldalan nilang dalawa, ngunit hindi na lang niya iyon pinansin. Nang matapos ang klase niya ay nagpaalam na sa akin si Shara Sanchez at Paula Chavez. Nalaman ko rin ang pangalan nila, dahil nagpakilala sila sa akin. Mabilis silang makagaanan ng loob. Dumiretso kami ni Ethan sa kanyang office. Walang nagbago sa ayos ng office niya, ang nagbago lang ay ang mga gamit at kung dati ay picture naming dalawa noong mag-fiancé pa lang kami ang nakalagay sa frame, ngayon ay ang wedding picture na namin. I smiled. Umupo ako sa swivel chair niya at pinaikot iyon. Nakangisi pa ako nang patigilan niya ang pag-ikot. Killjoy. I told him. No, I'm not. You should be careful, our son might get dizzy. Mahina niyang sagot. I laughed. He claimed that our firstborn baby is a boy. I don't know why. Oo nga pala, ayokong magpa-ultrasound. Tumaas ang kilay niya. But why is that? I want it to be a surprise. I grinned. Totoo. Gusto ko talagang maging surpresa ang gender ng unang anak namin ni Ethan. I always feel excited whenever I think of the baby's gender. Okay, it's fine with me then, tumungo siya sa akin. But, you wanna bet? Kumunot naman ang noo ko. Bet. I'll bet that our baby is a boy, and you. Napangisi ako. Gusto niya palang magpustahan kami, sige ba? Sasakyan ko na lang ang gusto niya. Then for me, it's a girl. Tumungo siya. What is the consequence for the loser, then? Tanong ko naman. Lumapit siya sa may tenga ko at sa kabamulong, you'll give me another baby, I'm sure I'm gonna win. I laughed. Siguradong sigurado talaga siya na lalaki ang magiging anak namin. Fine. Pero pag ako ang nanalo, hamon ko sa kanya. I'll give you another baby. Natawa na lamang ako sa kondisyon niya. By the way, nagkikita. I got interrupted with the sudden ringing of my phone. A message from Miranda. Kumunot ang noo ko. Ano kayang nangyari? Hindi na kami ulit nag-usap pagkatapos ng huling pag-uusap namin, noong nakaraang 2 buwan. Binuksan ko ang message niya at binasa ito. Nakaupo na si Ethan ngayon sa couch, kaya ako lang ang nakakabasa. From, Miranda. Hi Alea. Sorry kung bigla akong nag-text sa'yo, I just wanna ask if you don't have any schedule this coming Saturday. I like to invite you in my house. And talk about things with Krista, Jaime and me.
But please, can you not tell this to your husband? Reply ASAP. Nagtaka ako kung bakit ayaw niyang ipaalam ko kay Ethan ang text niyang ito. Pero nag-reply pa rin ako sa kanya. Miranda, sige, I will come. Mabilis naman siyang nag-reply. From, Miranda, great. I'll email the address of my house. See you Alea. Nilingon ko si Ethan na kasalukuyang nakatingin sa akin. Who's that? Kunot ang noon tanong niya. Si Zara, nag-update lang about sa mga patients na i-check up ko bukas. Sana maniwala si Ethan. Nang tumungo siya ay alam kong pinaniwalaan niya ang sinabi ko, kaya nakahinga ako ng maluwag. Ano naman kaya yung gustong pag-usapan ni Miranda? Mabilis lang na dumaan ang Biyernes, at ngayon nga ay Sabado na. Ngayon ako pupunta sa bahay ni Miranda. Sinabi niya rin na doon kami magkita sa coffee shop na malapit sa hospital, kung saan siya nagtatrabaho. Dahil day off ko ngayon, mahihirapan akong magpaalam kay Ethan na aalis ako, dahil nandito rin siya. Wala siyang pasok dahil may school tour ang mga estudyante ng Burlington. Paano ba ako magpapaalam kay Ethan? Hindi niya malalaman kung saan ako pupunta. Napabuntong hininga ako, at nagsalin ng tubig sa baso, habang nag-iisip ng magandang dahilan para payagan ako ni Ethan umalis. Ano kaya kung? What are you thinking? You look like you're in deep thoughts. Nagulat ako nang makitang nasa tabi ko na si Ethan, siguro nga ay malalim na ang naisip kong dahilan sa kanya, dahil hindi ko man lang napansin na pumasok pala siya sa dining area kung nasaan ako. Umiling ako at nginitian lamang siya. Come on, spill it. I sighed. Alam na alam talaga niya. Kapag meron akong gustong sabihin, pwede ba akong lumabas kasama sila Marga at Leila? Ayan lang ang naisip kong dahilan sa kanya. Sorry Leslie and Marga, gagamitin ko na naman kayo para lang makaalis ako. But then, tatawagan ko naman talaga sila, para samahan ako sa pagpunta kila Miranda. Kumunot ang noo ni Ethan, ngunit tumungo rin. I smiled, napapayag ko siya. Lumapit ako sa kanya para halikan siya at yakapin. Anong oras ka ba aalis? Gusto mo bang ihatid kita? Tanong pa niya. Umiling ako. Hindi na kailangan, magkikita na lang kami sa mall. Tumungo siya. Aalis din pala siya ngayon para makipagkita sa co-teacher niya, kaya akala ko ay ipipilit niyang ihatid ako, buti na lang hindi. Makakatakas ako. Nakokonsensya ako sa gagawin ko, dahil di ko na naman sinabi sa kanya ito, pero ano bang magagawa ko? Dahil gusto kong malaman ang katotohanan, ay hindi ko talaga pwedeng sabihin. Pinag-isipan ko na itong mabuti. Balak ko sanang sabihin kay Ethan itong napag-usapan namin ni Miranda, at kung sabihin niya mang, wag akong tumuloy, ay hindi na ako tutuloy. Aayaw na rin sana ako, o kaya ay hindi na lang ako pupunta sa bahay ng Miranda na iyon, dahil alam kong mas safe ako rito sa bahay, pero hindi ko ito pwedeng palampasin. Gusto ko ring malaman kung ano na ba ang nangyari sa kanilang tatlo. Dinial ko ang number ni Marga para yayain siyang samahan ako. Hello, Marga, busy ka ba? Tanong ko. Wala ako sa Pilipinas Alea. May launch ng fashion show dito sa Paris, at kasama yung brand ng boutique ko. Bakit, may problema ba? Rinig na rinig sa boses ni Marga ang pag-aalala. Napangiti na lamang ako, dahil kahit nasa ibang bansa siya ay alam kong inaalala niya pa rin ako. Umiling ako kahit hindi niya naman nakikita. Hindi, magpapasama lang sana ako sa iyo pero ayos lang. Itatanong ko na lang si Leslie. Sige Alea, talk to you later, tinatawag ako ng producer nitong fashion show eh. Sige, ingat ka Marga, love you. Love you too Alea. Bye, mua. Sunod kong tinawagan si Leslie. Natawa ako sa pambungad niya, halata kasing masaya siya at mukhang nasa good mood. Leslie, kamusta? Ayos naman. Nandito ako sa Iloilo, for business purposes. May kailangan ka ba? Wala rin pala siya rito sa Manila. Siguro ay hindi ko na dapat siya gambling. Wala naman, mangangamusta lang. Tagal na rin nating hindi nagkikita, sobrang busy mo na kasi, natawa pa ako sa sinabi kong iyon. Natawa rin siya, ikaw din naman, ganon talaga, adults na kasi tayo. Marami pang ikinwento si Leslie sa akin, bago ako niya pinutol ang tawag. Siguro ay ako na lang muna mag-isa ang pupunta roon. Wala naman sigurong mangyayaring masama, di ba?
Umiling ako at inalis ang mga negative thoughts sa aking isip. Nakausap ko na noon si Miranda, at alam kong hindi niya gagawin ang alam niyang makakasama sa trabaho niya. Dahil siya na rin ang nagsabi, maaapektuhan ang anak niya, at ayaw niyang mangyari iyon. Kaya alam kong walang masamang mangyayari sa akin. Kinalma ko muna ang sarili ko. Bago ako umalis ng bahay. Nauna nang umalis si Ethan, iyon naman talaga kasi ang balak ko, papaunahin ko muna siya bago ako umalis, dahil may kutob akong susundan niya ako. Kaya naman inalam ko muna kung anong oras ang alis niya, para alam ko rin ang oras kung kailan ako makakaalis nang hindi niya ako masusundan. Nagtaksi lang ako, at nang makarating ako sa address na sinabi ni Miranda, ay namangha ako sa ganda ng bahay. Nag-doorbell ako at pinagbuksan naman ako ng isang katulong, bago lumabas si Miranda galing sa loob. Buti at nakarating ka. Nakangiting sambit ni Miranda, ngunit patingin-tingin siya sa likod ko.